Purong imahinasyon, ganyan tinawag ni dating presidential spokesman at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang mga revelasyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ang Kamara naman, ipauubaya na raw sa Department of Justice kung gagawing state witness si Garma. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Pinalagan ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon ni dating PCSO General Manager Royima Garma tungkol sa umano'y reward system sa mga pulis na makakapatay ng suspect sa droga noong panahon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon sa dating Special Assistant to the President ni Duterte na si Senator Bongo, diversionary tactics lang ang mga akusasyon ni Garma para raw malihis ang issue mula sa pagkakadawit niya sa kasong murder. Gusto raw niyang paimbestigahan din sa Senado ang naturang mga akusasyon. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa, hindi rin naniniwala sa reward system umano sa drug war dahil wala naman daw silang pondo noon para rito. Naniniwala rin si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na purong imahinasyon lang ang mga aligasyon ni Garma. Posibleng sinabi niya lang daw ito dahil sa pananakot sa kanya. Mabigat ang mga aligasyon ni Garma laban kay Duterte sa Quadcom dahil ito ang unang beses na may dating kaalyado ang dating Pangulo na bumaliktad at nagdetalye kung paano umano nabuo ang kontrobersyal na drug war. Pero ayon kay Quadcom Chairperson Congressman Ace Barbers, nakadepende pa rin sa Department of Justice kung magiging state witness si Garma dahil kailangan munang timbangin ng DOJ kung kwalipikado ba siyang maipasok sa Witness Protection Program. Base sa nilalaman ng kanyang affidavit, una nang itinanggi ni Garma na sangkot siya sa pagpapatupad ng drug war. Pero sa kanyang affidavit, direktang pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Duterte na nag-utos daw sa kanya para pangunahan ang umano'y Davao style na war on drugs sa buong bansa. May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Ayon kay Garma, sa meeting niya nabanggit kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist. Ilang beses niya rin binanggit si Senator Bongo dahil sa kanya raw dumadaan noon ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo sa Pangulo tungkol sa mga drug operation. Matapos naman ang mga revelasyon ni Garma sa kanyang affidavit, kinumpirma na NAPOLCOM na nagbitiw na si pwesto si Commissioner Edilberto Leonardo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.